sa ika-113 days ay nagmanifest na ang mga signs na pag-labor ng inahin. Kuha po ito sa nakaraan na video at kung makikita natin na simula na ang pagkabalisa ng Mama Pig. Magandang araw po sa lahat ng mga manunood. Welcome pong muli sa aming munting backyard para sa isa na namang exciting na episode dahil nanganak na ang aming alagang Mama Pig. Bago po tayo mag-umpisa, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag lang pong kalimutan na mag-like, subscribe at hit the bell button para laging updated sa mga susunod kong videos. Maraming salamat po. A few hours later. Katatapos lang pong manganak ng inahin sa madaling araw ng ika-114 days. Pasensya dahil hindi ko na po nakuhanan ang aktwal na panganganak dahil sa may mahalagang lakad. Lumabas na ang kanyang placenta at nilinis o hinahanda na lang ang Mama Pig bago ibalik uli ang mga anak para pasusuhin. Biniyayaan po kami ng 14 piglets at salamat sa Diyos dahil naging maayos ang kanyang delivery. Dahil wala na akong maipakitang video patungkol sa panganganak ay ibabahagi na lang namin ang mga kailangang mga gamot at bitamina para manumbalik ang kanyang lakas at makondisyon, at ito ang episode natin ngayon. Disclaimer lang na hindi ito paid advertisement, ang makikitang mga produktong gamot ay may katumbas na ibang brands na mabisa rin, magtanong lamang sa suking Agrivet Supplies. Ito po ang mga pangunahing mga gamot at bitamina na ibibigay namin sa inahin pagkatapos niyang manganak. Habang pinapanood ninyo ang video ay ibabahagi ko po kung ano ang gamit, kahalagahan at paano ibigay ang mga makikita ninyong produkto. Para sa mga baguhan pa lang na nag-aalaga ng mga inahing baboy ay panoorin lamang hanggang matapos upang makakuha ng mga simpleng kaalaman. Malaking tulong po ito sa atin kahit sa simpleng programa patungkol sa paggamot kahit nasa backyard operation ay maiiwasan natin ang pagkakasakit ng mga alaga. Antabayanan lang po ninyo dahil mag-administer kami ng mga gamot at bitamina sa ilang sandali. Ipapaliwanag ko din kung bakit binibigay ang mga ito pagkatapos manganak. Ang mga pamamaraan na ito ay nagiging programa na namin sa tuwing may manganak na Mama Pig. Naipakita ko na po ang mga pangunahing gamot at bitamina at mag-inject na kami. Habang ginagawa ang pag-administer ay ipapaliwanag ko ang kahalagahan ng mga ito. Unahin na po namin ang oxytocin, bukod sa tumutulong sa pagbuka ng daanan ng mga piglets at mapadali ang proseso ng panganganak, na-stimulate din ito ang milk letdown o nagpapagatas. Nakapagbigay na kanina ng unang dose habang nasa proseso ng panganganak, bibigyan uli namin ng second dose para mas lalabas pa ang gatas at makasuso ang mga biik. Depende sa laki ng inahin ay nagbibigay tayo ng 1.5 to 2.5 ml sa case namin ay 2.5 ml ang ibibigay. Ibinukod na muna ang ibang mga piglets habang mag-administer ng injection baka kasi biglang tumayo at madaganan ang mga maliliit. Ang sunod ay ang 10 ml antibacterial na pen strep, binibigay ito pagkalabas ng inunan o pagkatapos manganak. Nagkakaroon siya ng mga sugat o gasgas sa mga dinaanan ng mga piglets. May mga lamog-lamog, dugo o anumang bagay na naiwan sa loob at kung mapapabayaan ay mapasukan ng mga bakterya at magresulta sa impeksyon. Kapag nagka-impeksyon ay magkakaroon ng lagnat at may posibilidad na walang ganang kumain at magresulta sa mahina o walang gatas. Damay na po ang mga biik dahil kulang na sila sa gatas. Sa kaparehong parte pa rin pero iba ang injection site. Paisa-isa nang ibalik ang mga biik para makasuso uli ng gatas dahil anytime ay mag-take effect na ang oxytocin at lalabas na ang gatas. Isabay na lang din ngayong araw ang 8 ml na B-complex vitamins para isang stress na lang sa Mama Pig. Maaaring magbigay ng 5 to 10 ml mahalaga ito para makakuha ng agarang sustansya at manumbalik ang lakas dahil napaka-stressful ng panganganak nila. Maraming dugo, tubig at mga nutrients ang nawala sa katawan. Mabuti at medyo nakadapa ang Mama Pig at pabor ang kabilang leeg para sa injection. Sobrang stress na yata sa dami ng injection kaya minabuti na isahan na lang para sa mga susunod na mga araw ay makapag-relax na at wala ng sakit ng injection.
Naibigay na natin ang mga pangunahing gamot at bitamina. Ang mga natitirang powder na mga gamot at supplements ay ihahalo lang sa pagkain. Ang paracetamol powder ay binibigay namin upang salubungin ang posibleng lagnat. Iniiwasan lang natin ito para hindi mawala ng gana sa pagkain. Uumpisahan ang pagbibigay nito ngayong araw sa oras ng rasyon, isang sachet per day sa loob ng 3 araw o higit pa kung kinakailangan. Ang amoxicillin powder naman ay dagdag na lang sa antibacterial na ibinigay. Maaaring kulang ang ibinigay na antibacterial kaya patuloy naming binibigay ito isang sachet per day sa loob ng 3 araw hanggang 5 araw kung kinakailangan. Iniiwasan lang namin na mag-progress ang infeksyon dahil patuloy na magkakaroon pa siya ng discharge ng ilang araw. Umpisahan ang pagbibigay pagkalipas ng 24 na oras pagka-inject ng antibacterial. Ang dextrose powder at electrolytes powder ay halos magkaparehas lang na for rehydration dahil maraming fluid sa katawan ang nawala. May mga minerals din ang nakapaloob sa mga supplements na ito at binibigay natin ito depende sa pangangailangan ng inahin bilang anti-stress. Panatilihin lang natin na may maiinom na tubig sa lahat ng oras para laging hydrated at mahalaga din ito sa pagbuo ng gatas. May isa rin kaming feed additives na hindi na ipakita, ang sisical powder, na binibigay din namin at ito ang pinaka-daily vitamins ng mga inahin dahil sa taglay na calcium, pinapatibay ang mga buto at nagpapagatas din sa inahin. Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong ibinahagi. Hanggang sa muli, daghang salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan.